Sa umano'y pagpopondo ng China sa kampanya ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo. Nasa linya itong aking kaibigan at suki po natin ay wala finally nahuli natin. Kasi laging wala ito eh. Busy. Sobrang busy. Anyway, si Senate Majority Leader Francis Tolentino. Magandang umaga po, Senator Tolentino. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Good morning. Erwin, my friend, magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay, si Senator Tolentino. Opo. Kasama ko po. Rin ako, pero kontek nyo na ako hindi mahuli kasi nandito po ako sa isang medical mission. Nako, Bababa na ako. bibilisan lang namin, Sen. Bibilisan lang po namin, namin ni Aljo. Ang tanong po natin, sir, ay lumalabas daw ngayon, pinondohan daw ng China ang kampanya noong 2022 ni Mayor Guo according to Senator Risa Ontiveros. Ano ho ang development dito? Ano pa hong mga information na nakukuha po ng hearing na ito, Sen? Alam niyo po, ako po yung nag-motion noon na sa simula pa lang ng hearing, ituloy yung executive session. Opo. So nangyari po yung executive hearing ay doon sa loob mismo ng opisina ko. At doon po nakaupo lahat yung mga colleagues natin, pati si Alice Guo, kasama yung abogado niya. May mga nakuha tayo roon, pero sa ngayon po sa Senate rules, bawal po isiwalat yun. Subalit, yung allegation na siya pinondohan ng China, lumabas po yun sa isang video presentation. So, nangangailangan po nito na i-under oath namin kung sino man yung nagsalita noon at atin pong siya dapat makaharap. Kung hindi dito sa Pilipinas, ay sa embahada ng Singapore, kung nasa Singapore ba siya o Thailand. Nakaka-raise ng concern na kung talagang isang foreign power ang nagpondo at kung baka marami pang ibang ganyan. Totoo po yan. Nakakatakot po yan. Nako. At meron pa pong sinasabi naman ang inyong kasamahan, si Senator Jinggoy, na may mga binanggit daw na pangalan, parang mga padrino ba ito, dyan sa likod ng illegal pogo na yan, na sinasabi ni Alice Guo, pero hindi lang po ninyo pwedeng ilahad dahil sa executive session ulit yan. Opo. Totoo po ba yan? Paano ho ninyo ito gagawin? Iimbitahan nyo ba yung mga tao na yon na isiniwalat niya? Parang ganun po kung saan maglilid ito, pero under our rules nga, hindi pwedeng sabihin. Pero pag may voluntaryo nagsabi, tuloy-tuloy na po yon. Okay. Sige po. Alright. Sir, panghuli na lamang. Ano ba yung medical mission na yan? Ba't nandyan ho kayo? Anong meron dyan? Saan ba yan? Kasi po yung sa Naik Cavite, yung team ko po, si John P. Cremulya ay naging governor na naging DILG secretary na. Si Athena Tolentino po yung vice governor, po yung gobernador ngayon. So tinutuloy lang po namin yung mga project at ito po yung halos sa lugar na namin. So tinuloy ko na po ito. Natsempohan po ako nung tigatawag niyo, pababa na ako ng sasakyan. Sabi ko, mabuti nahuli niyo ako kasi magagalit na kasi Sir Erwin. Alam mo, sir, beses na na-postpone. pang-5 beses na po namin kayo tinatawagan since 2 weeks ago. Busy lang po kayo. Yun po ay limang beses ng pagmamahal. Kaya lagi ko tinatawagan. Anyway, maraming salamat po, sir. We will be calling you from time to time. Thank you po, Senator Francis Tolentino. Thank you po. Salamat po. Anyway, good morning po, Attorney Laudianco ng Commission on Election. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Good morning, sir. Good morning po, Kong Erwin, sir, Sir Aljo, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Ay narinig po ba ninyo yung sinasabi ni Senador Ontiveros kahapon or the other day na itong si Alice Guo, yung kanyang pagtakbo noong 2022 mayoral election ay candidacy, ay pinondohan ng China ang kanyang kampanya. Ang tanong po ng mga kababayan natin, pwede ba yan na foreign country sasagot sa campaign funds, sir? Is that allowed by the COMELEC? Naku, bawal na bawal po yan. Maliwanag po sa ating mga batas mula sa Constitution hanggang sa Omnibus Election Code na ang foreign intervention, be it a foreign government, foreign entity, or foreign individual, ay bawal na bawal po sa ating halalan. Isa po itong election offense na maaring magkadulot po ng pagkakakulong po, Sir Erwin. May balita rin po kasi kami na meron ding mga kandidato na pinondohan po ng China daw para tumakbo sa local elections. Ito po ba ay nasa radar ninyo at kung if ever, ito po ba iimbestigahan po ninyo? Ay kapag... Opo. Opo, go ahead, sir.
Opo, Imbestigahan. kaya nga po kami nananawagan po sa ating mga kababayan na may impormasyon po sa mga bagay na tulad nito. Pakipagbigay alam po sa COMELEC yan nang sa gayon po maging focus po ang aming investigation. Makakalap kami ng ebidensya at makapagsampa ng kinaukulang reklamo nang mauwi po sa pagsasampa ng kasong kriminal kung meron man. And besides, maiuwi rin po natin ito sa disqualification kung talagang mapapatunayan po natin ay nasa likod ng kanilang pagtakbo ay isang foreign government, foreign entity, or foreign individual. Kahit nakapagpanumpa na siya o nagsisilbi na siya, for example, chief executive, pwede siyang alisin sa pwesto kapag napatunayan na yung pumondo sa kanya isang foreign entity or government, sir? Tama po, dahil po itong isang election offense na ang papurusahan po ay pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto or perpetual disqualification to hold public office. Ganyang kabigat po ang election offense. Ano ba ito? Moto proprio sasampahan nyo ng kaso o iba po magfa-file a petisyon? Pwede pong motu proprio ito kung COMELEC po mismo ang makakakalap ng ebidensya. At pwede rin naman po yung ating mga kababayan, kaya nga po patuloy kami sa paghihikayat, yung merong impormasyon, yung merong ebidensya, makipagtulungan po kayo sa COMELEC na magawan po natin ang katugunan ng mga bagay na ito. So paano po ito, sir? Iimbestigahan pa ba ninyo? Inalis na naman ng ombudsman si Go at di naman na siya tatakbo. Meron pa bang hahabulin pa ba ninyo ito, si Mayor Guo, attorney? Opo, kung Erwin, kung matatandaan po kasi natin, ang jurisdiction po ng COMELEC pagdating sa election offense ay may 5 taon mula sa pagkakagawa o kaya ay pagkakatuklas ng ebidensya pagtungkol sa pag-commit po ng violation ng batas. Kaya po kung meron po kaming makukuhang ebidensya ngayon, ay meron pa pong karapatan ng COMELEC na umaksyon. Alright. Attorney John Rex Laudianco, spokesperson ng COMELEC. Maraming salamat, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Siyang karangalan po, mabuhay and God bless po. Grabe ito.